Nagtataka ka ba kung bakit walang gana kumain o tumuka ang mga manok mo? Nahirapan maghinga, sarado ang mga mata, at nalalaglag ang mga pakpak nito. Sinisipon at parang gustong manatili sa isang tabi, may dugo at parang nakadikit sa puwitan ang dumi. Nakakalungkot kung ganito palagi ang makikita mo sa inyong kawan ng mga katutubong manok. Mas nakakasaya makita ang mga sisiw na masisigla, malakas kumain, maaliwalas ang mukha, at kumikintab ang mga balahibo. Sa pangkabuuhan, may magandang pangangatawan na pumapikita ng masisiglang mga manok. Ang indicator na ito ay patungo sa mataas na survival rate. Ibig sabihin makatipid ka sa mga pangtambal at maraming manok ang mapalaki para pangbenta. Subalit, pag hindi maagapan na mabigyan ng karapat-dapat na tambal ang kahit isa lang sa mga apektadong manok, posibleng buong kawan ang mailagay sa alanganin. Ang mga senyales ng sakit na nasabi kanina ay nagpapahiwatig na ang sakit ay dulot ng mikrobyo na tinatawag Shigella. Ang mikrobyong ito ay sinisira ang bituka ng apektadong manok. Pwede itong kumalat sa pamamagitan ng dumi ng manok na may sakit nito. Paano ito maiwasan? Panatilihing malinis ang kapaligiran at kulungan ng mga manok. Ihiwalay ang may sakit sa lugar na medyo maligamgam at may akses sa patuka at tubig. Siguraduhin na maganda ang daloy ng hangin sa loob at labas ng pabahay ng manok. Anong ang pangtambal sa sakit na ito? Kumuha ng ilang piraso nga butil ng bawang, balatan at dikdikan. Ihiwalay ang katas sa naduraj na butil ng bawang. Gamit ang tuberculin, bigyan ng 0.2 hanggang 0.3 na mililitro ng purong katas ang apektadong manok na may edad pababa ng 45 na araw. Pwede itong dagdagan hanggang 0.5 na mililitro sa mga matatanda na manok. Ibigay ito sa gabi. Gawin ito isang beses sa isang araw hanggang mawala ang mga senyales ng ganitong uri ng sakit. Kung kulang ka sa panahon para magprepara ng pangtambal, aming ipinapakilala ang Central Philippine University Developed Garlic Emulsified Concentrates. Ihalo ang isang kutsarita nito sa 5 kilo ng CPU feeds. Kung medyo malala ang sakit, gawing 1 kutsarita bawat kilo ng patuka. Gawin ito every other day. Mas mainam kung ang booster feeds ay haluan nito bago ibigay sang mga sisiw bilang prevention. Ano pa ang hinihintay mo? Tumawag sa mga numero na makikita sa inyong mga screen para mag-order. Magandang araw mga kanitib. Pangatlong araw na natin to sa ating talakayan. Sana po sa nakaraang 2 araw kahit paano po nakatulong yung mga ideya po na inishishare po namin dito sa Philippine Native Chicken. Aside from this kind of activity that we have, alam ko yung mga video natin yan, you can browse it para po sa karagdagang pangkamangkalaman. Sa ngayong araw po atin namang dutungan yung kwentuhan natin, kasi ang pinakamasarap pakinggan yung kita, pero yung problema natin yung kita kasi may expenses yan at saka bawas na pa yan magkano kayang tubo. So yung kung bakit that the last few days we have discussed yung profit. Now sa ngayong araw po atin naman pag-usapan yung tawag dito yung idea. Saan ba tayo magsimula? If we want the profit, saan ba tayo dapat magsimula? Kaya nasabi ko na pwede bang gawin natin ang native na manok as your base project. Ibig sabihin po yon ang pinaka main project natin, but we have also other project, but try to consider always the area that you have. Yung ko bakit sabi ko is that na pili bang
Huwag natin ilimit. Sabihin natin na kaunti yung lugar ko, Dok. Baka hindi kaya ang target na profit. Ay, nako, doon ka nagkamali. Creativity na do not have the limit. Depende na po sa inyo kung gaano po kayo ka-creative in doing your every activities that you have. Sa tingin po niyo makatulong po sa inyo. Kami dito sa Preventative Chicken po nagkabigyan ng idea, but the final implementation sa inyo na po yan. Yung kung bakit sabi ko palagi is that na pwede bang if we can drive greater income in a smaller area of land, why not? Why not? Given the situation in right now na parang mahirap na maghanap-hanap ng tawag dito ng farm worker. Minsan kasi palagi sabihin ganito. Wag na tayong magsisihan dyan. Ang importante sa sarili natin. Yung kung bakit dito sa Preventative Chicken, kung makita po nyo sa posting namin, hindi po siya ganun kalawak compared with those that we have in Leonden. Ang Leonden farm noon, ang total na area noon is about 70,000 square meter. Yung kung bakit that the experiences that we have then, pinagdugtong-dugtong na namin para at least we can come up with a certain technology na kung saan po mas practical. And beside pwede bang, given the experiences and feedback na binibigay sa amin ng mga nag-attend on sa training namin, Dok, parang mahirap ata. Pag sobrang laki ng operation and then hindi naman kasi lahat ng tao have the capacity to manage personnel. Kaunti lang yan. So yung bakit na sabi ko palagi, ay nako, pag dumaming tao nyo, dadami din problema nyo. Pag dumaming manok mo, dadami din problema mo. Anong gawin? Kung gusto kang hindi magproblema, huwag kang maalaga. Pero kung gusto kang umita, mag-alaga ka ng manok at saka can you face squarely the problem or the risk associated with it. Yung kung bakit na makikita nyo dito ngayon sa amin. Actually, the area that we have dito po sa Central Philippine University, yung station namin dito, yung where doon talaga yung production side namin. Kasi sabi ko is that kasi yung mga productivity namin na production sa research isa lang. So yung kung bakit sabi ko sa bata, can we have it? Na kung saan po i-separate natin yung research. Yung kung bakit na ngayon na makikita po nyo dyan sa page natin, yung bago na yan. Alam nyo kasi tumatanda na tayo. At saka given the climatic condition na ngayong mainit, ay nako po, lagyan po natin ng konting pananggalang sa init. Hindi yan pananggalang lang sa hayop o sa manok, pati na rin sa tao. Bakit po? It is because tinampo yung init. I think that's last week of March of 2022. Ang init ata umaabot hanggang 50 degrees centigrade yung heat body index diyan sa Metagupan. Isipin nyo yung ganun katindi ang init. So ngayon, if you have the animal, hindi lang animal, kahit ikaw na rin. Kasi sabihin palagi that, di ba sabi mo, Dok, dapat na kung gaano ka katagal doon sa trabaho mo, pwede ba ganun ka rin katagal doon sa manukan mo? Gawin po ninyo. And then the profit the income and the profit that you will be driving, I think siguro masobra pa sa ginagawa nyo dyan if you're working with other people. Parang gano'n yan. Yung kung bakit that we design it kung saan po kahit na mainit para at least doon ka sa loob niyan, hindi mainit yan, sabihin pa natin iba kailipad yan ng bagyo, ay nako po, pero prop na yan. At saka po test and prove namin sa bagyo ang design ng housing na yan. You cannot find that housing design in other standards po. Dito lang yan sa Philippine Native Chicken. It is being tested through time and decades. Yung kung bakit ganon. Now, ang ginagawa po natin dito is that na if we'll be engaging this kind of project, saan kayo tayo magsimula? Now, if you're going to take a look on the supply chain. Supply chain muna tayo. Supply chain. Ibig sabihin po, from the input side na papunta doon sa production, pagkato doon sa possibly na post-harvest na pag may bintana. No, you have the processing, the storage, and then the processing, storage, and down to the marketing before it reaches what they call the table of the consumers. Ayan. Now, ang una kong panasagutin is ganito.
May mga tanong kasi sa page, Dok, parang matagal lumaki yung manok natin na native. Tama po, native kasi yan. Yung kung bakit palagi sabi ko sa mga seminar, kung gusto pa niyo na malalaking manok, no, broiler po ang alagaan ninyo. Kung talagang gusto niyo pa rin, manapin ng ostrich para at least sisiyo pa lang, pili mo na benta. Malaki na kasi. Kidding aside. Kidding aside. Alam niyo kasi sa atin sa Philippine Native Chicken, yung local chicken natin po, dalawang grupo kasi yan. Di ba? So we have what they call the larger genetic group, and then we have what they call the smaller genetic group. Yung kung bakit lang, na sabihin natin that ano bang pinagkaiba ng larger genetic group with the smaller genetic group, no? As a starting point natin dito sa discussion. Alam nyo kasi sa Pilipinas, may dalawang grupo ng manok. No, generic yan. Generic. Ibig sabihin po, maliliit sa malalaki. Ano ba ang mga grupo under the larger genetic group? Kung nandoon kung kayo dyan ay nandoon sa mga area in Region 1, Region 2, and or the Northern Luzon area, you have what they call the Huluano chicken. Dito naman pababa in the Bicol area, you have what they call the Egon chicken, the Egon chicken. Punta dito naman pababa, in Palawan, you have the Parawakan. Pababa dito sa may Visayas area, within Visayas area, you have what they call the Hulu chicken. Baba doon sa may Mindanao area, you have what they call the Basilan chicken. Isa lang po silang grupo niyan. They belong to what they call the larger genetic group. Yung mga parental lines yan po, no, they belong to what they call the Malay chicken that we have. Yung Malay chicken na yan, nag-diverge yan. You have the Gaichon of Thailand, Asil of India, no, even Shamu of Japan. Kung sabihin natin yung laki niya kasi, it is on the manner and how the raisers is doing what they call the selection process, and how the genetics of chicken reacting to the environmental condition, and how the chicken is being cared in the production environment where it belongs. Yung kung bakit sabihin mo parang sobrang laki niya, alam nyo kasi pag maginaw yung paligid, yung metabolic processes, hindi ganun hindi ganun katindi to the point that ang heat production nila na they need to store more fats, yung kung bakit malaki yung manok. And besides, they're doing selection. That is what they call the direction selection, na kung saan po pinipili lang ang malaking manok. Now, how about the small genetic group? Ang small genetic group natin, we have what they call the ang pinakamarami kasi Bisaya. The Bisaya chicken can be found in the Visayas and Mindanao area. Pagpunta ng Tagalog yan, ng Luzon yan, magiging manok Tagalog yan. kasi Visayas, Bisaya. Punta sa Mindanao, sa Luzon area, naging Tagalog yan. Yon ang mga tawag natin mga small genetic group na generic. Now, gawin natin, kung may generic, meron di bang tawag dito branded? Naku, meron. Yung kung bakit tawag nila doon is what they call the standardized breed. Na sa small genetic group, marami-rami na yan. You have the Panaba of Batangas, no Bolinao of Pangasinan. Ang problema sa Bolinao ng Pangasinan, there are a lot of queries here na parang hindi na nila makikita yung Bolinao. Actually, yung Bolinao nyo is kumagaling tulad yan sa darag native chicken ng Visayas. Kaya lang ang Bolinao nyo possessing what they call yellow legs. Okay? So you have the Camarines chicken of the Bicol, no? We have also the Darag of Eastern Visayas, no? The Bulano of Bohol area, no? They belong to what they call the standardized breed. Ibig sabihin po, pinipili sila based on the color of the plumage, and then the shank color. Yun kasi, that is toward what they call the development of the breed. No? How about pa the larger genetic group? Yung sa larger genetic group kasi, you have what they call yung pinakamaraming ginagawa na ngayon is in terms of what they call the Sampin chicken, or what they call the Zamboanga Peninsula chicken, na kung saan po it derives from yung paternal lines niyan or maternal lines niya, or what they call the parental lines pala, na is from the Basilan chicken. Parang ganon yan. So at least you have the idea of those various group of chicken. You have the generic, and you have also what they call the standardized breed. Yung sa amin kasi dito sa Iloilo, no, sa Central Philippine University, ang sa amin kasi we are more on what they call the generic, yung Hulu at saka Bisaya chicken.
Yung darag kasi is derived from what they call the Bisaya chicken. Yung Bisaya chicken kasi, it is by their name according to the promise color and the pattern. Yung kung bakit na kahit nasa manok Tagalog, ganun din. You have what they call the bulik, the itim, talisayin, malatuba, and the others. Yun doon ang pangalan kasi nakaderive. So if you want to develop your own standardized breed, you can have it be selected based on the color pattern, that promise color pattern na gusto po ninyo. Parang ganon yung ang kwento doon. Now, why at Central Philippine University? Bakit nandun kami sa Bisaya and Hulu chicken? Alam nyo kasi we're more on what they call the conservation, and effective means on how to conserve is through utilization. Yung ko palagi tanongin natin, parang masabi yung parang matagal at lumakilok yung manok na Bisaya. Ay nako, pag nakabilong yan sa mga maliliit na genetic group, talagang aabot yan ng 4 hanggang 5 buwan, even 1 year for some, bago matin yung 1 kilo na yan. Yung kung bakit dito po sa amin sa Central Philippine University, what we are doing, iba kasi yung pag-usapan. Alam nyo kasi, it is very expensive to maintain a research station doing what they call the breeding. Particularly if you're a keen breeder on it. Yung kung bakit sabi namin, why not we can do business while developing a breed. No? Mahirap kasi, mahirap maghanap-hanap ng fund to support the operation. No? Yung isang alam siguro na lahat yan na pag bumili po kayo ng mga parental lines nyo ng F1 nyo, na magkano ba ang sisiyo niyan, ganan po katindi yung presyo niya. So ibig sabihin that sometimes it will be impractical on the part of the raisers. Yung kung bakit nandito sa Central Philippine University, yun ang ginagawa namin. We try to we're now on the process of developing a breed. Naalala ko kasi yung kaibigan ko sabi sa akin, can we develop someday yung sabi natin is what they call the broiler native chicken. The broiler native chicken. Sa kaibigan ko dyan na nagiginig, alam mo na yan, direction na yan. I keep on doing it. And right now, it is almost near to it. Yung kung bakit nasabi natin is that na pili bang gawin natin yan. Kasi ang sabi natin palagi is that na pag matagal lumaki yan, ang problema kasi natin along the supply chain, na alam mo ba kung ano ang kailangan ng market? If you are planning to sell your chicken on the market, ano ba ang kailangan ng market? At the same time, what is your need as a raiser? Yan kasi ang ginagawa namin dito sa Central Philippine University is that doing a certain activity na kung saan po can we help to attain the requirement of the market at the same time to meet the need of the raiser. Parang isang gawaan lang, di ba? Yung kung bakit na as we go along on the process, we are really engaging ourselves in the commercial scale of production. Alam nyo kasi hindi mahirap magkwento. But along the way, as you implement your project, lalo na pag seryoso yan, investment, it entails what they call investment. Yung kung bakit palagi sabi ko sa mga nagpunta dito, pili bang wag po ninyong gawan ng research ang mga project nyo. And that is a very expensive undertaking. Give it to the research station. Yung kung bakit na ako lubos nagpapasalamat po sa lahat ng mga nag-attend ng seminar namin noon, even na hindi nag-attend, na keep on following us and keep on giving us the feedback of what really happened to them. Yung kung bakit na to develop kasi the practicality of technology, you need what they call the contribution also of the raisers. Yung kung bakit, but yung panahon natin parang kaunti na. So, ibig sabihin po, susunod na araw, pakisubaybay po sa atin para at least tuloy-tuloy po yung kwentuhan natin at saka you can gain ideas. And if you found that this discussion is informative, kindly share this video po sa mga kilala nyo. And then, pag hindi pa kayo nakapalo o nakasubscribe o na-like, please do. Para at least every time that we have this activity po, manotify po kayo ng Facebook. This is one way that we can assist you on the process. Alam nyo kasi, this is the one of the mission of Central Philippine University to be responsive. And again, we'll be continue on discussing tomorrow naman. Sa ulit po, magandang araw at keep safe and God bless po sa inyong lahat.